Magandang gabi mga mahal kong kaibigan. Kaya, ang ating interesadong manonood mula sa lungsod ng Alatir na si Sergey Mikhailov ay nagtatanong sa atin. Interesado siya kung ano ang nagiging sanhi ng pagtunog kapag ikinikilos ang kanyang leeg. May kakaibang tunog akong naririnig. Ano ang dapat gawin dito? Mapanganib ba ito o hindi? Pero upang hindi ito tumunog, napansin ko na tumutunog ito at ngayon ay nag-aalala ako. Tulungan mo ako. Kaya ang tanong ay natanggap. Ang sagot, pakinggan mo, tingnan mo. Ang ating spine ay binubuo ng vertebrae at ang mga vertebrae ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng mga disc na intervertebral. Ito ang hitsura nila. Ito ang mas malaki. Sila ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng mga joint. Sa pagitan ng vertebrae ng lumbar spine ay eksakto. Ganoon din sa leeg. Ito ang leeg mo na tumutunog sa vertebrae. Maraming joint. Maraming tao ang iniisip na mayroong prosthetics, hindi asin. Asukal, paminta, hindi. Deposito ng asin. Madalas natin marinig ang mga terminong ito mula sa ating mga kapitbahay sa bahay. Lola, bilang karaniwan, deposito ng asin. Dito sila nag-iimbak ng asin. Ngunit ito ay isang ilusyon. Sa katunayan, ito ay hindi asin. At lumalaki dito ang ganitong hump. Ganito, ganito. Ito ay isang pamamaga. Minsan ay taba. Walang asin doon, hindi 1 gramo. Ito ang sitwasyong pinagmumulan. Nagmumula rito ang tunog habang tumatagal ang panahon. Tingnan mo ang leeg habang gumagalaw ito. Ganito nakaayos ang ating mga joints sa leeg. Mahirap ito. Sige, gamitin ang kamay. Ibaluktot natin. Nagtatrabaho ang joint, ngunit mahirap ito. Gumagawa sila ng komplikadong paggalaw tulad ng ulo. Iikot sa kaliwa, oo. Tingnan mo kung ilang mga joint ang gumagalaw ng sabay-sabay. Ilan ang mga ito nang magkakasama. Lahat sila ay gumagalaw. Dahil sa paggalaw, maraming kalamnan ang sumasali. Iyon ang komplikasyon. Maraming mga kilos. Hindi pa natutuklasan ng mga siyentipiko kung ilan. Ngunit tiyak na marami. Hindi 2, hindi 3. Maaaring higit sa 10. Sino ang nakakaalam? Interesado tayo ngayon sa mga mode. Ang pinakamalaki sa kanila, ito, ang mga kalamnan. At ganito, tingnan mo, schematic, kung titingnan natin ang mga grupo ng kalamnan, ito kasi yung mga lateral, yung mga sa kanan kaliwa, at yung mga sa harap at likod. Ito ay halos eksaktong anatomically na ipinapakita. Narito sa larawang ito. Ganun nga. Isa sa mga kalamnang ito, ang dibdib. Ang pectoral major muscle na ito ay isa sa pinakamalalaking lateral muscle. Matatagpuan ito dito. Ano ang mga tungkulin nito? Maari niyang ilingon ang ulo dito. Ganito sa kabilang banda. Kung ang kanan ay mapupunta sa kaliwa tulad nito, at maaring mag-incline, ganito, hop, at ganito siya nagre-relax. Halimbawa, kung pareho silang napagod at nakahiga ka, sila ay strained. Itaas mo ang ulo mo, tumitingin sa ibaba. Halimbawa, kung may nangyari sa mga paa. Tignan natin kung sino ito. Sila ay nagtatrabaho. Kung wala ang mga kalamnang ito, kapag natutulog ka, minsan ay may hawak sa mga paa. Walang makakakita kung sino ang gumawa nito. Sa mga likod na grupo, pataas para tingnan. Wala talaga. Lahat ay nasa ayos. Wala doon. Kung ano ang sitwasyon, mas malayo. Ang mga harap ay pareho lang, ngunit 2 na lang. At ganun na nga, sa pangkalahatan, sapat na ang agham. Hahatiin natin sa grupo ang lahat ng mga ito. Merong lateral, pectoral, key, scapular, at bright muscle. At ang harapan at likuran. Ang pectoral key lang at ang parehong scapula. Isasama natin ang lateral. Magdadagdag pa tayo ng lateral. At ang mga flexors ng leg, ito. Ito ang mga malaking kalamnan. Sa pangkalahatan, sila ang nagpapanatili sa ulo mo. Ganito, kapag tayo ay tumitingin pababa. Sila ay nag-stretch, nagtatrabaho ng mabigat, nasasaktan, nag-iinit, sumasakit. Kaya, mayroon tayong 4 na grupo ng mga kalamnan at ipapalagay natin na mayroon tayong lateral, kanan, at kaliwa. Kung mayroon tayong kahit anong dahilan, kaliwa, kanan, ito ang magiging ito. Sa kanang bahagi, ito ay tumigil sa pagtatrabaho. Ngunit isa sa mga pinakakaraniwang dahilan, ito ang susi.
Itong susi na kalamnan ay nakakabit sa susi, ang susi ay lumuwag. Bakit lumuwag? Dahil ang balikat ay kinuha, ganito, pumunta sa harap, madalas na mangyari ito. Mayroon tayong kanang kamay at ginagawa natin ang maraming bagay sa ganitong posisyon. Kaya nagagawa ang ganitong posisyon. Ang kalamnan sa dibdib ay mas mahusay na nagde-develop kaysa sa mga kalamnan ng likod. Ang balikat ay pumupunta sa harap. Ang mga susi ay wala sa kanilang lugar, medyo nasa harap. Abiyang sa mga chess key ay nakikita, mahirap sanayin ang mga kalamnan. Ito ay tumititigil sa pagtatrabaho dahil sa kawalan ng stability. At nagdudulot ito ng hindi pantay na tensyon sa mga kalamnang ito. Ang ulo ay bahagyang nagtatagilid sa isang direksyon. Unang sitwasyon. Ikalawang sitwasyon. Meron tayong dalawang grupo dito. Ito ang later na kalamnan at dito naman ang mga pagbaluktot ng leeg. At ano ang mangyayari? Maraming oras na ginugol. Halimbawa, sa pagbabasa ng mga siyentipikong literatura o halimbawa, panonood ng iba't ibang mga kumperensya. Mga bagong siyentipikong pagtuklas, halimbawa, tinitingnan natin ang Instagram, halimbawa, o sa YouTube tinitingnan din natin ang mga record ng mga symposium. Maraming oras ang ginugugol natin dito, pero ito ang karaniwan nating posisyon. Ang ating mga kalamnan ay nasasanay na panatilihin tayo sa posisyong ito at pagkatapos ay bigla nating nagpasya na gumawa ng kilos kasama ninyo. At lumalabas na hindi nila gusto ang mga ito kaya tumutunog ang leeg. Ang ilan ay ayaw ng ganitong tunog at naiirita sila at gusto nilang alisin ito. Ano ang ginagawa ng iba? Gumagawa sila ng kilos. Ang kanilang leeg ay tumutunog. Inuulit nila ng maraming beses ang kilos na ito. Sa tingin nila, kung gagawin nila ito ng maraming beses, hindi nila masisira ang kanilang joint. Sa halip, akala nila ay napapabuti nila ito. Ang ganitong ideya ang pumapasok sa kanilang isipan. Ngunit hindi ito nangyayari. Ibig sabihin, kung gumawa ka ng isang galaw, mayroon kang naririnig na tunog o mayroong kaunting ingay o mayroon kang naririnig na mga tunog na hindi pang physiological na hindi mo dati naririnig. Huwag mong ulitin ang galaw na iyon. Sa halip, kailangan mong magbalanse sa mga kalamnan na ito. Mahirap matukoy kung ano ang kailangan mong sanayin. Halimbawa, ang kanang kalamnan ay mas mahina kaysa sa kaliwa dahil ang balakang mo ay nakakiling sa isang gilid, kaya kailangan mong gawin ito sa iyong tahanan ng mabilis, dekalidad at hindi mahal. Kailangan mong simulan ito agad. Mayroon tayong 4 na grupo ng kalamnan na sisimulan natin. Hindi pa natin alam kung ano ang mayroon tayo ngayon. Hindi ang clavicle. Simulan na natin ngayon. At agad na mararamdaman mo kung alin ang hindi mahina bago gawin ito. Kumuha tayo ng isang kama o sofa o anuman na maaari mong higaan sa iyong tahanan. Ngayon ay susuriin natin ang bawat isa sa mga kalamnang ito. Hindi masyadong marami kung paano sila gumagana. Halimbawa, ang una nating susuriin ay ang 2 pectoral key muscle. Susubukan natin kung makatatagal ang mga ito ng 10 hanggang 15 segundo. Kung hindi nila kaya, ibig sabihin malinaw na mahina ang mga ito. Kung pareho silang magtatagal, susubukan natin sila ng magkahiwalay. Ililingon ko ang ulo ko sa kaliwa. Ngayon, ang kanan ko ay na-strain. Sinusuri ko ang kanan. Susubukan ko rin na magtagal ng 1,000 segundo. 510. Ang kaliwa, ganito ang ibang banda. At tinitingnan ko kung saan banda mas madali para sa akin na panatilihin. Kung saan banda mas mahirap magtagal. Sa bandang iyon, kung saan ninyo hulaan na mas mahirap magtagal, tama ba? Oo, mas mahina. Ibig sabihin, ginawa natin ang pagsusuri. Ngayon, sa mga likod na kalamnan, maaari rin nating gawin ito sa mga likod na kalamnan sa parehong paraan, ngunit mas mahirap ito dito. Karaniwang nilang kayang panatilihin ang bigat ng ulo dahil mas komportable ang posisyon. Kaya din sa posisyong ito, maaari mong subukan na lumingon agad sa isang direksyon at pumihit sa kabilang direksyon. At subukan na bahagyang yumuko paharap na bahagyang itaas. Gumawa ka ng ilang galaw.
Tingnan mo sa kung anong direksyon mas mahirap para sa'yo na gumalaw at saan mas madali. O kaya'y panatilihin lamang ito, depende sa kung gaano kabigat ang ulo mo, kung gaano kahina ang leeg mo. O kaya'y panatilihin mo na lang ito ng static o habang gumagalaw. Ayan, ngayon nakapagdesisyon ka na. Huwag kalimutan na isulat. Dahil kapag sinimulan mo na ang pagsasanay, magiging pantay-pantay sila, baka malito ka pagkatapos. Isulat mo agad sa anong posisyon ang kahinaan ng kalamnan mo. Halimbawa, natuklasan ko na habang nakahiga ako pumihit ang ulo ko sa ganitong direksyon, mas mahirap itong panatilihin. At dahil dito, ginagawa ko ang bukod na pagsasanay para lamang sa kalamnang ito. Paano pa ito masusuri? Halimbawa, mayroon kang anumang galaw. Halimbawa, iikot ang iyong ulo. Kapag tumunog ito, gawin ang ehersisyo kahit na static lang. Panatilihin ito ng 15 hanggang 20 segundo upang hindi ito masyadong nakakapagod. Ngunit nagbibigay ng sapat na load sa kalamnan. At pagkatapos ng ehersisyong ito, gawin ito ng hindi pantay sa natitirang bahagi. Pagkatapos nito ay gawin muli ang galaw na iyon sa panahon na nagpapakita ka ng ingay. At pakinggan mo, magkakaroon ba ng ingay o wala. Kung walang ingay, ibig sabihin tama ang direksyon ng iyong paggalaw. Kung may ingay, ibig sabihin kailangan mo lang itong panatilihin ng kaunti pang matagal. Hindi palaging nagiging matagumpay sa unang pagkakataon. Ano man ang gusto mo, 10 taon na lahat ay nag-ingay isang beses at lahat ay nawala, hindi ba? Hindi, lahat.